little. Magandang araw sa inyong lahat. Natulak na na, nagwan na niya, diha? Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pag-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Hindi, sana wala na kami pakialam sa message ko, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan ma-gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, ma'am! Salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na lumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, even financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Hindi na wala ka. I love you, baby Sana! Ganyan kamahal ng mga Pilipino si Baby Sara. Nakita niyo naman, nung pumunta sa Canada si BBM, anong ginawa sa kanila doon? Binaboy sila doon mga kababayan. Lalong-lalo na si Claire Castro. Una, ang Ngayon. pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya na, para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para Iniisip nila magtipon-tipon. ngayon. Malayo man tayo sa ating bayan. Iisip nila na Ang iba sa atin, hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Pagpapasalamat ay siyempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers! Organizers! Salamat sa inyo. Never have I asked Wala kami kaya! for adjusting my sleep schedule for you. Nagpapasalamat tayo yan. Siyempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo. Ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na magbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho. Absent mo na! Nag-undertime, nag-absent, Absent mo na! nawala ng trabaho dahil hindi pumasok.
pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Ang hinig ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating pangulo ng ating mga puso. Napaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Napaabot niya pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa among pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayong iubutan at akuputon kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan. Planet Tops! Content 4 fun-filled flavors to make snack time fun. Bite into gooey goodness with Chakalahat, now with exciting rainbow sprinkles. Crunch at the fun with cookies and cream with yummy crushed cookie toppings. Sweet and snack time with Mango Graham with tasty mango and graham crackers. Dive into an adventure with vanilla cream with vanilla filling and colorful sprinkles. Different flavors, different toppings. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam niyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa
sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, sobrang dami mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. Salamat pa lang, sugod pa lang to. Ang susunod ay may timing tayo sa bukas pa ako pupunta ng Hague. So, kasi tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Kailangan green. Susunod po ay ang estado ng ating bayan. Wala na, lugbok na. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin, hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi. My dad is 68. He hasn't moved much in years. And today he's starting Tai Chi walking with me. He gave me no... At sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo. Na hindi tayo nasa-scam. Na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Malaki ng tax. Napakalaki ng
kasama doon ang corruption. Sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, wala available o walang opportunity sa trabaho. Kaya nga 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin dahil hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na maril, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, nasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Diba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Dahil sa kawalan ng Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang. Para
mga Pilipino ang pangarap na abroad. Odysseus, don't you want to remember? Mahirap. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunities sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Napakasimple ng gusto natin at hindi mahirap yun ibigay ng pamahalaan. Bakit? Makikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Walang korupsyon. Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula nung panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumama, sumabay, umayon sa kanila, ay ikaw ang balik at ikukulong ka. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong na niya lahat. Nakasasal kulong. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na babalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano ba bang nangyayari sa atin?
nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa milyon, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Dahil sa corona. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon na agad. At meron sa amin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Hindi ko umaasa kasi Kaya sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Ayan. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ng tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, Yan ang magkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, nanakaw. kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disaster. Alaga ni Risa Bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan. Listen up. This is the last time you will ever waste money on reading glasses, and the moment you say goodbye to those rip-off Na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, pabalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga Waya. Pilipinas. Crocodile farm na. Marami sa kanila. At alam niyo yan, Tama. marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakahit para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Biglang nagkasakit. Pero paano kami na ayaw natin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtikis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang bilyon. Sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget ubos na naman yan. For sure, Bibi Sara. Wala na. Walang tigil
naka-1. Lang Hoy, ang Manila na ang liga. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang bala. Mamatay ninyo sila. Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga buhaya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi na papasalamat si BBM. Oo nga. Hindi na kasalamat sa At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Uy, kami! Uy, kami sa Hindi ito trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at malasakit! Duterte! 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 Ang tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit, pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad nating lahat na nandito ngayon? 16, 17. Ilang taon na lang ang naiiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years.
Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, dunay kalambukan, dunay kalinaw, ang ato ang nasod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours nagtatrabaho. Minsan 24 hours. Para lang masuportahan ang pamilya na naiiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Shukran.